Hallelujah, hallelujah. Ah, magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Unang-una po, pinapako ko sa Panginoong Hesus ang taos-pusong pasasalamat sa Kanya at nakarating po kami agad ulit dito. Nandito po kami, hindi ko po alam kung sa totoo lang po, ang nangyari po sa anak ko, hindi nalingid sa kaalaman ninyo na na-aksidente po siya noong mga March 30. Yun. Nung na-aksidente po ang anak ko, sobrang ligalig po kami kasi sobra yung nangyari sa kanya na yung ulo niya, na-operahan po siya. At ang pagkasabi ng doktor niya dati, malabo na po siya talagang maligtas. Pero hindi naman niya kami wala ng pag-asa. Basta sabi niya, pagdasalan natin sa Panginoon, sabi niya ganoon. Tapos nung time na yon, siyempre dasal po kami ng dasal. Tapos hanggang sa pinaalam namin kay Pastor, brother Randy. Dumala po siya dun sa Lorma Hospital. Tapos pinag-pray niya yung anak ko. Ilang beses po, Pastor? 2? Tatlo beses po siya balik doon. Yun, puro kumakapit lang po kami sa Panginoon nung time na yun dahil talagang hindi na namin, yung sa akin bilang ama, grabe yung iyak ko sa Panginoon, talagang iniyak ko na sa Kanya. Sabi ko, Lord, bigyan mo pa ng isang pagkakataon ng aking anak, sabi ko doon. Hindi po namin kayang mawalang anak namin, sabi ko. Dahil siyempre, masakit sa isang magulang, mawala ng isang anak, di ba? Tapos ang isa pa noon, ang isa ko pang pinag-aalala po noon is, kumbaga, ang anak po namin, okay, mabait mo naman siya, kaso parang hindi pa siya talaga handa. At hindi ko po rin alam kung sakaling may mangyaring masama sa kanya, kung saan patutungo ang kanyang kaluluwa. Pero sabi ko, Lord, wag mo na bigyan mo na siyang pagkakataon, sabi ko. At yun, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil naman niya yung prayer ko, tapos sa tulong na rin ni Brother Nanding na nagpunta doon ng ilang beses, talagang pinagdasal po niya ng taos-puso sa namin. Hindi niya hinayaan na mawala po yung anak namin, kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus. Yun na po. Ganito po nangyari. Nung na-accident po siya, naoperahan agad yung ulo niya kasi nakita sa CT scan, yung left head niya, nandun yung blood clot. So inoperahan po siya kagad. Ang hindi nakita agad, mga Lunes ng gabi na. Lunes po ng gabi, dumalaw yung surgeon niya, nakumatos na po tong anak ko. Yung pala, hindi na gumagalaw dito, nakumatos na po siya. Ngayon, tinignan agad sa pina-CT scan siya ulit. Meron pa palang blood clot sa kanang bahagi ng ulo niya na kailangan talagang alisin dahil namuo yung dugo. Hindi nakita agad nung unang CT scan kasi natakpan ng skull, yung skull ng ulo niya. Yun, kailangan operahan ka agad. So 2 beses siyang naoperahan po, grabe. Talaga, kaya nga sabi nga ng doktor niya, kung sa akin nang mag-grade sa anak ninyo, yung ginawa ko sa kanya, hindi ako 100% na makakaligtas sa anak ko. Pero nagulat po siya nung talagang tumatay malahibo ko. Ang nagpaligtas talaga sa anak ko, ang Panginoong Hesus, sa totoo lang. Hindi ko talagang sabi ko, andyan talaga ang Panginoong Hesus, talagang hindi siya, pag talagang, pag malapit ka sa Kanya, tapos hindi ka nakakalimot, lagi kang humingi ng dasal sa Kanya, hindi ka niya pababayaan. At nagpapasalamat ako kay Brother Nanding. Isa rin po siyang ginamit ng Panginoon na para dahil siyempre mas daming nagdadasal, mas maraming mas maraming pakinggan ng Panginoon yun. The more, mas tagumpay po. Salamat, yun lang po. Salita ka anak, salamat ka. Masalamat ka sa Panginoon. Thank you po, Papa Jesus. Ayan, si Lord. Thank you po, Papa Jesus, sa pagpapagaling sa akin. Thank you po so much. Salita ka. Salamat ka lang. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi pinagaling niya yung anak ko. Thank you. Thank you. Sige po.
Lahat ng papuri po, tinasa po sa ating Panginoong Jesus. Amen. Siya yung tunay na buhay na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Purihin natin tigilan Diyos.